Hello mga bakla! Welcome back! At syempre, andito na naman ang pinakamaganda, ang nag-iisang diwata ng New Zealand na si Jingjing! O diba mga bakla? So for today's video, ano nga ba ang trabaho ko dito sa New Zealand? So yan! So dumating ako dito, ano ko muna bigyan ko muna ng kaunting abang tawag dito, yung konting pasakali lang. So, nag-start ako dito is December 2022. So, last year yun. Sa mag-iisang taon lang ako, mga baklaw. Di ba nakakaloka? And then, nung una kong pagtrabaho dito sa New Zealand, as in talagang yung mga kasama ko ngayon sa trabaho is mga batika na talaga. Kasi talaga sila yung nagturo sa akin. And then, nasa isip ko noon, sabi ko, kailangan galingan ko. Kasi, sa pagkatrabaho dito sa New Zealand, sa hotel, meron sila tinatawag na team leader. So, sila yung mag-check pagkatapos na talaga yung mga gawain doon sa isang room. So, after 2 months, talagang ginalingan ko talaga ng bongga-bongga, mga bakla. Kailangan talaga, hindi ko naman sinabing paligsahan, no? Siyempre, kailangan maging motivation ka, galingan mo sa trabaho mo, pakita mo na, as in talagang iba talaga si Jingjing, iba talaga yung mga baklas, iba talaga yung mga baklos, di ba? So, after 2 months, ginawa na nila akong team leader. So, as in talagang, ako yung mag-check ng mga nilinis ng mga kasama ko. So, before i-check ng aming supervisor, i-check ko muna para at least walang correction. So, ipakita ko muna sa inyo, mga bakla, ang paglilinis at pagdadusting dun sa pinaka-sala ng room ng hotel. Kasi dun sa hotel, meron silang tinatawag na the Reese room. So, maliit lang siya, isang kwarto. Tapos, meron tinatawag na apartment. So, sa apartment, may kitchen, may sala, 2 kwarto, and then isang kubeta, minsan 2 kubeta. And then, yung villa, yun talaga yung pinakamalaki talaga, as in mga bakla, as in talagang up and down talaga siya. 2-story building talaga yung villa. So, usually, ang nililinis ko is Reese room at saka yung apartment. So, ang team leader, sila lang ang gagawa ng kitchen. So, umpisahan muna natin mga bakla sa paglilinis at pagdadusting sa living room. So, ito na mga bakla, go! Sa pagdadusting naman, para ka lang naglilinis ng bahay. Alam niyo yon mga bakla, as in more puna, syempre mga ilalim, isama natin yan. At syempre mag-iipon tayo ng mga kutsyon. Syempre tingnan natin kung may mga pera ba, sayang din ang datong, di ba? Syempre kailangan i-check natin mabuti para bongga, ganun. At syempre lagay natin ulit yung mga punas-punas lang, ganyan, dusting, ganun lang kadali, as in talagang para ka lang naglilinis ng bahay. At syempre, more ang punas sa likod, baka ma-check. Syempre, iwasan natin na magkaroon ng correction. So, yan mga bakla, no? Makikita nyo talaga, as in talagang more details tayo pagdating sa mga pagdadusting. Syempre, kailangan i-check natin talaga lahat ng mga ilalim para maiwasan natin ang mga mali. Syempre, lagyan natin ng mga magazine. Para pagdating ng guest, meron silang babasahin, ganun. Ganun lang siya kadali, mga bakla. So, ito na nga mga bakla, no? Pag ikaw ay naging team leader sa isang hotel, dun sa hotel na pinagtatrabahuhan ko, once na naging team leader ka, ikaw lang mismo ang gagawa ng kitchen. So, ito yung, konti lang naman siya, konting video lang naman how to clean the kitchen dun sa pinagtatrabuhan kong hotel. So, watch nyo na mga bakla! So, sa paglilinis naman ng kitchen mga bakla, talagang bonggang check ang kailangan. Kasi check natin niya kung nagamit pa siya ng guest or madumi. Kasi talagang details. Alam niyo yun mga bakla. Kasi talagang i-check nyo siya lahat. Kasi talagang
kung talagang nagamit siya or hindi. Tapos yung mga fingerprints, as in talagang kailangan i-check nyo talaga siya ng mabuti kung malinis siya. As in talagang napaka-selan ng aming manager at saka ng supervisor. As in talaga konting fingerprints lang. At syempre yung mga kaldero, check din natin yan. Kasi minsan yung mga guest, nagluluto talaga siya. And then i-check natin siya kung nagamit or hindi. Kung hindi naman, pwede natin siyang hindi na siya linisin kasi malinis naman siya. If madumi, kailangan natin hugasan mga bakla. As in talagang kailangan natin i-check kung kagaya ng mga microwave, yung mga oven. At syempre mga bakla, isunod naman natin dyan is yung kubeta. O sige, magkudkud tayo ng kubeta mga bakla. So ito, panoorin nyo kung paano ko maglinis ng kubeta. So ito na mga bakla! Siyempre mga bakla, sa paglinis ng kubeta, kailangan natin siyang i-disinfect. So gumagamit talaga kami dyan ng mga special chemicals. At talagang kailangan mo talaga siyang i-disinfect ng more. For apartment and pre-room. Kaya yung mga mold, akala nyo mga bakla, yung mga mold kulay pink. O diba, naloka kayo. Kasi talagang, na ako kala kasi yung kulay ng mold, talagang, hindi talaga siya natatagay sa kulay pink. Yung pala, molds pala yun. O diba, naloka kayo sa kulay ng mold sa atin kasi green. Diba, yung mga lumot-lumot. Tapos yan, kailangan din natin linisin yung disinfect pati yung mga lababo. Talagang details to details tayo mga bakla. Talagang more ang tugkod, more ang unas, more ang disinfect. Saka kailangan talaga hot water. Talagang yung kamay mo talaga at kulang na lang is mapas. Talagang hot water ang ginagamit ko mga bakla. Talagang nakakaloka. Kasi talagang kailangan mo talaga siyang linisin ng mabuti. Kasi para at least pagpasok ng guest at pag nag-check na sila is talagang makikita na talagang pulido yung linis. Diba mga bakla? Kasi talagang minsan gumagamit pa kami dyan ng bleach para at least matanggal talaga yung mga molds. Siyempre kailangan linisin natin yung mga ilalim. Siyempre kailangan mawala ng buhok. Especially yung mga buhok na yan. As in talagang kahit maliit na buhok, ayan, i-correction siya. Hindi ka naman pagagalitan, sasabihan ka lang naman ni supervisor o kaya ni manager na isa nilinis ng kwarto na meron pa mga buhok. Kailangan talagang i-check natin yung buhok. Kasi yung mga amenities, yung mga blowers, kailangan kompleto yan. So, kailangan talaga, ilalagay mo talaga yung mga countings ng toothbrush, at talaga yung mga shaving kit, tapos yung mga head cover. Yan. Kasi meron din sa mga amenities na yan, yung mga shampoo, sabon, at talagang sa paglilinis naman talaga ng shower room, yan, kailangan talaga din natin yan. Sabunan ng bongga para at least wala siyang nakikita ang mga alam niyo yung mga natuyong tubig. So kalimitan talaga meron yan. Ang sabi ko ni Jess, kailangan talaga natin na sabunin ng bongga at gamitan ng brush. Makikita niyo talaga atin talaga more ang punat niya, more ang food ng mga sabon kasi kalimitan yan. Kailangan nyo na natin kasi isa kasi nakaparinig siya ng bowl kahit size yan. Nagamit ko rin sa dito ng passport. Gumagamit talaga kasi ng mga special chemical para malinis at ipakot talaga yung shower. Kasi talagang kailangan mo pa talaga siyang suyot ng bongga. Saka kailangan pa siyang check talaga ng bongga kasi as talagang maselan si manager. Siyempre, yan yung sinasabi ko sa inyo, special chemical. So sa paglilinis ng kubeta, atin talagang i-check talaga baka may mga erna pa yan. O diba mga baklat, saka yung mga ihi-ihi. So
So, gumagamit din kami ng bleach, ng R2, at saka ng Jif. So, yung Jif talaga, asin talagang matapang talaga yun. So, talagang ginagamit ko siya sa kusina, paglilinis ng lababo. So, talagang nakaka-dry talaga siya ng balat. So, talagang more ang food talaga. So, talagang double check. Kailangan talaga asin malinis, at asin talaga walang sabit. Pag may sabit, alam na, ligwak, ganon. Kasi talagang kailangan talaga natin susunod, lalo na yung mga gilid-gilid. Talagang sinecheck talaga ni supervisor at ni manager kung gaano kalinis ang tubig. More ang punas natin dyan, more cleaning, more ang disinfecting. Kasi talagang once na meron ka nakita talaga na broken o kaya mga sira dun sa toilet sa kubeta dun sa toilet kailangan nyo i-report yan dun sa tablet. So yung tablet naman is meron kami OFFI na tinatawag. So isa siyang application sa ginagamit namin sa hotel. So dun mo i-report if ever na merong kailangan na itawag sa maintenance or ayusin. So yan mga bakla, asin talagang kailangan mo talaga siya i-disinfect ng boksa. So yan mga bakla, no. Dun sa pagbe-beddings, kasi meron naman akong mga previous video how to beddings, how to make beddings sa isang room. At saka hindi ko na masyado na videohan yun kasi masyado nang haba ang video ito, 'di ba mga bakla? At syempre bago matapos ang video ito, nauutal pa ako. So, bago matapos ang video ito, mga bakla, syempre, shoutout muna sa mga kaibigan natin at mga kasama ko sa trabaho. Yan. Yan, shoutout sa iyo, Jessa, Eileen, Shera, Acel, at syempre, doon sa mga kabaklaan na natin dyan, na napakaganda yan, si Jeng, at saka sino pa ba? So, yun yung mga Pilipino kong kasama dito sa The Ristro. Hello, shoutout sa inyong lahat dyan. Ayan. At syempre kay Christina. Yan, bunti ko na makalimutan si Christina. O, diba mga bakla? Malilimutan na, lola na talaga. So, yan mga bakla, no? As in talagang alam nyo yun, napakasaya magtrabaho talaga pagka talagang love na love mo sang trabaho. As in talagang mag-e-enjoy ka talaga mga bakla. At saka hindi ko na masyado na videohan yung talagang makikita nyo talaga yung nature, yung talagang view dun sa mismong hotel. As in talagang napakaganda mga bakla. As in talagang habang naglilinis ka talaga dun sa loob ng room, talaga makikita mo talaga yung labas, yung mismong view, yung lake, yung bundok. As in talagang ang ganda-ganda mga bakla. So yan mga bakla, natatapos na naman ang aking munting video at kung nagustuhan nyo, please don't forget to subscribe at hit the bell button notification para updated kayo sa aking mga susunod na mga videos. At syempre, lagi ko po sinasabi, MYMP, make your mama proud. At syempre, ito si Jingjing ang nag-iisang diwata, ang napakaganda. From the bottom of my heart, thank you so much and I love you all. God bless you all. Bye!